Sa video ito, tatalakayin natin ang Euler's identity. Ito ay ang e to the power of I pi equals -1. Ito ay na-prove ni Leonhard Euler na isang Swiss mathematician. Si Leonhard Euler ay isang sikat na mathematician kung saan marami itong na-prove na formula. Maraming na-contribute na formula at saka mga concept ng math. At halos lahat ng mathematician at saka mga teachers ng math ay kilala si Leonhard Euler. So, paano nga ba niya na-prove na itong e to the I pi is -1 yung value? Kung saan yung e, yung I at saka yung pi ay lahat yan ay mga special numbers. Tapos, pag pinagsama-sama ay nagiging -1. So, ipoprove natin yan mamaya. So, bakit nga ba e to the I pi ay -1? Okay, so, unang-una, yung e ay isang special na number kasi isa siyang irrational number, meaning walang katapusan na decimal. So, yung e ay actually tinatawag na Euler's number na nagawa rin na discover din ni Leonhard Euler. So, tinatawag siyang Euler's number. Kaya nagsisimula siya, ginamitan siya ng E. So, ito ay nanggaling sa function na 1 plus 1 over n to the power of n. So, itong function na to, kapag in-increase mo ng value yan, so simula 1, 2, 3, yung n papalitan mo ng number at palaki ng palaki. Let's say aabot na ng 1,000,000, no? Sobrang laki na ng value ng n. Yung value ng e, pag kinompute mo yan, is palapit sa value na to. 2.7182818 and so on. So, hindi yan pabalik-balik na decimal. So, kaya tinatawag siyang irrational number. Kaya special number siya. So, yung pi naman, so yung pi ay ginagamit sa circle. So, gagawa tayo ng circle. At yung length ng buong circle ay tinatawag na circumference. So, yung width naman ng circle ay tinatawag na diameter. Yung ratio ng circumference at saka diameter ay tinatawag na pi. So, yung pi ay isang Greek letter na may specific na value, which is ang ratio ng circumference at saka diameter ng isang circle. So, kinompute ito ng mga iba't ibang mathematician, yung value niya, yung exact value niya, which is up to now, kinocompute pa rin nila. Pero, mostly, ginagamit natin yung approximate value lang na 3.14. Pero, i-continue natin yan, nasa 3.14, 15, 92, 65, and so on. Yung value ng pi. So, kahit anong laki ng circumference at diameter, pag i-divide mo yan, always yan, or constant yung value. Nasa 3.14, 15, 92, 65.
So, kung hindi pa yung ratio ng circumference sa diameter, ibig sabihin hindi siya perfect circle. So, kapag perfect circle siya, dapat yung ratio na is pi. Ngayon, yung I naman ay isang special number din kasi square root of -1 siya. So, bakit special yung square root of -1? Kasi hindi pwedeng, parang nagbabiolate siya ng rule ng math. Kasi halimbawa, yung square root of 4. Kapag, kaya siya 2 kasi yung 2 squared ay 4. So, 2 squared is 2 times 2, kaya 4. Kung square root of -4, so hindi mo makukuha yung square root niya kasi kahit gamitan mo ng negative, -2 times -2, positive 4 pa rin. So, hindi ka makakahanap ng value na i-multiply sa kanyang sarili is magiging negative. Kaya ginawa ng tinatawag na imaginary number. Kaya yung I na square root of -1 ay ginagamit na sa mga square root na negative yung nasa loob ng radical sign. So, para ma-compute yung square root of -4, sineseparate siya bilang square root of 4 at saka square root of -1. So, magiging square root of 4 times I, kasi yung square root of -1 ay I, at saka yung square root of 4 is 2. Kaya magiging 2i. So, yung square root of -4 ay equivalent sa 2i. So, ngayon, pag pinagsama-sama itong special number na e, yung pi, at saka I, which is ito, nagiging ordinary number na -1. Kaya, masyadong interesting to kasi medyo kakaiba kapag kakaiba yung pag pinagsama-sama yung iba't ibang special number, nagiging ordinary number na -1, which is very unusual. Unless kung nagiging -1 point something, pero exactly -1 siya. So, paano kaya yun? So, yan yung ipoprove natin. So, tanggalin muna natin yung mga sulat para magkaroon tayo ng espasyo sa proof niya. So, at least may idea na kayo kung ano yung mga I at saka yung pi. So, ngayon naman, magpupunta tayo sa isang term na complex number. So, yung standard na number, halimbawa, let's say, pangalan natin ng A. So, si A ay may value na 1 plus 5 plus 8 minus 2, halimbawa. So, yung A, so si number na A, yung value niya, i-combine mo lang ito. So, 1 plus 5 is 6, 6 plus 8, 14, saka 14 minus 2 is 12. So, ibig sabihin, yung si number na A, ay equivalent to 12. Sunod naman, gagawa tayo ng another number. Na i-represent ng letter B. So, si B ay haluan natin ng imaginary number. Let's say 1 and then 5i, yung 8 at saka yung 2, palitan natin ng 2i. So, hinaluan na ng imaginary number. So, yung 1 at saka 8 na walang I, yan yung tinatawag na real number. Tsaka yung term, so by the way, yung term, tinatawag na term ay yan yung mga nahiwalay gamit ang plus at minus. So may 4 na terms dito. So yung 1 at 8 na terms ay real number. Yung 5i at saka -2i ay mga imaginary number. So hindi yan pwedeng ipagsama-sama
ipag-combine yung real at saka imaginary. So, yung dalawang real number, pwede yung i-combine. 1 plus 8 is 9. Yung 5i at saka negative 2i, pwede yung i-combine. Magiging plus or positive 3i. So, itong b na 9 plus 3i, ito ay tinatawag na complex number. So, hindi siya ordinary number. Unlike sa letter A na equivalent to 12, ito ay the usual number na standard number. Yung B ay tinatawag na complex number. So, usually, ginagamitan ng letrang Z para sa complex number. Pero pwede namang iba't ibang letter. Pwede naman yung B. Pero usually talaga is Z yung ginagamit para sa mga complex numbers. So, itong complex number, so halimbawa gagamit tayo ng ibang complex number like 5 plus 2i. So, dito, yung real number isang 5. Yung imaginary naman is yung 2. Kasi siya yung katabi ng I. Ngayon, yung complex numbers, nag-graph siya. Hindi gaya ng standard number na kailangan ng X at saka Y para mag-graph. Ito kasi, yung complex number, dalawa yung laman niya. May real na siya, may imaginary number pa. So, yung real number, bali, siya yung X at saka yung imaginary siya yung Y pag i-graph mo. So, pwede mo siyang i-graph kahit isang complex number lang. So, paano ba siya nag-graph? Kasi kailangan siyang gamitin mamaya sa pag-prove bakit yung e to the I pi ay negative 1. So, kung i-graph mo yan, yung 5 plus 2i, so ito yung tsura. Ito yung y ay yung imaginary number, yung x naman ay yung real number. Kasi yung sa Cartesian plane, yun yung x at saka y. Ito yung x at saka y. Pero kailangan ng dalawa eh. Dalawang standard number, which is specific yung x at saka y. Unlike sa complex number, since dalawa na siya in one complex number, may real at saka imaginary, pwede na siyang i-graph kaagad. So, sa real number part, halimbawa ito, so, bibilang ka ng 5 units sa real number. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 5 at saka yung 2i. So, itong imaginary number, imaginary na line, yung vertical, magka-count ka lang into 2 kasi may i yan. Yung I, 2i, 3i, and so on. So, yung 2i at saka yung 5, straight sa 5 at saka 2i. So, yung intersection nila dito yung coordinates na z. Kung saan 5, 2 yung x at saka y niya. So, yan yung pag-graph ng isang complex number. So, usually, yung graph ng isang yung z ay nakasulat in this form x plus iy. So, yung x ay yung real number, yung y ay yung imaginary number. Pero, meron ding tinatawag na polar coordinates na mas madali siyang i-graph kapag ginagamit ito. So, yung z, pwede siyang isulat bilang e to the power of I theta times r. So, yung halimbawa, yung babalik tayo sa given kanina. So, yung polar coordinates galing sa 0, galing sa origin. So, magkakaroon ng angle dito,
which is yung theta. At saka yung r naman ay yun yung length from 0 going sa point. So, gagamit tayo ng ibang kulay para dito. So, ito yung imaginary, ito yung real number. So, halimbawa, let's say dito yung point Z. Saka, i-connect natin to galing sa origin. So, ito yung length nito, galing sa origin hanggang dito is yung X. Kasi real number. At saka yung distance galing sa baba pataas, yan yung Y. Kasi yan yung sa imaginary number. Ngayon, ito yung angle. Ginagamitan ng symbol na theta. Yan ay Greek letter. Pero yung Greek letter na yun usually ginagamit para sa angle. So, yung hypotenuse naman kasi nagpo-form siya ng 90-degree angle. So, it's a right triangle. So, yung hypotenuse na opposite ng 90-degree angle, yan ay yung R or ang radius. So, kung maalala nyo, yung SOHCAHTOA, kung hindi nyo naman alam yung SOHCAHTOA, yung ibig sabihin yan, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Yung ka naman, yan yung cosine theta equals adjacent over hypotenuse. At saka yung TOA naman ay tangent theta equals opposite over adjacent. So yan ay concept or basic concept ng isang right triangle na nag-i-involve ng angle. So magagamit yan dito sa pag-solve ng x at saka y. So itong angle nito gamit yung sine theta. So gagamit ako ng ibang kulay dito para hindi maguluhan. So sine theta is equal to yung opposite over hypotenuse. Anong opposite ng angle? That is y. Yung hypotenuse naman, yun yung radius or yung r. So, pag isosolve mo yung y dito, so i-cross multiply mo lang yung r dyan, magiging y equals r sine theta siya. Ngayon naman, doon tayo sa cosine. So, yung cosine is adjacent over hypotenuse. So, yung adjacent ng angle theta is yung x. Ibig sabihin ng adjacent yan yung katabi. So, katabi ng theta is x. Yung hypotenuse naman ay yan yung r. So, kung isosolve mo yung x dito, i-cross multiply mo lang yung r, magiging r times cosine theta. So, dahil meron tayong y equals r sine theta at saka x equals r cosine theta, pwede natin yang gamitin sa z. So, erase muna natin yung sa kabila para magkaroon tayo ng space para sa continuation. So, ngayon, gagamitin natin to. So, sabi niya, z is equal to x plus iy. X plus iy. So, based sa computation natin, ang x ay r cosine theta. R cosine theta at saka yung y naman ay r sine theta.
So, r sine theta. So, pinalitan lang natin yung x at saka y ng r cosine theta at saka r sine theta based sa ating na-solve galing sa polar coordinates. Ngayon, yung z, ito, ay pwedeng isulat as r e to the power of I theta based sa polar coordinates na format. So, papalitan natin yan ng r e to the power of I theta. So, kukopyahin lang natin to. Ngayon, lahat ng term sa left at saka sa right ng equal sign ay may r. So, pwede nating i-remove yan by dividing r sa bawat term. So, makakancel yan. Ito, makakancel siya. Yung matitira ay e to the I theta is equal to cosine theta plus I sine theta. So ngayon, yung theta, ano ba ibig sabihin ng theta? Yan yung angle. So, pwede siyang palitan ng kahit anong angle. Equal pa rin yung dalawang equation na yan. I mean, yung dalawang expression. So, yung angle na 180 degrees ay tinatawag na degree form. Yung radian version niya, radian, ay pi. So, bali yung kalahati ng circle na 180, equivalent yan ng pi. So, papalitan natin yan. Pero bago yan, i-illustrate ko muna. Ito yung unit circle. Eto, dito yung 180 degrees. Diba? Kasi ito yung 0. So, pag umikot ka ng kalahati ng circle, ito yung 180. Pero sa pinakita ko nga, yung equivalent ng 180 is pi. So, yung 180 is equivalent na rin sa pi. So, pwede natin palitan niya ng pi. At sa unit circle, ito ay 1. Ito ay distance of negative 1. Kasi sa unit circle, 1 unit lang yung radius. So, ibig sabihin yung coordinates ng pi sa unit circle ay negative 1, 0. So, ano yung negative 1? So, yung negative 1, yan yung x-coordinate, which is yan yung cosine. Yung y-coordinate naman, yan yung sine. So, yung cosine ng pi ay negative 1 at saka yung sine ng pi ay 0. So, babalik tayo sa ating equation na e to the I theta. So, yung theta, papalitan natin ng pi. So, magiging e to the power of I pi. Kasi hindi pwedeng ilagay yung degree form na 180. Kailangan siya naka-radian form. So, e to the I pi cosine pi plus I sine pi. Ngayon, based sa unit circle, yung cosine pi ay negative 1. So, kopyahin na natin yung e to the I pi. Yung cosine pi ay negative 1 at saka yung sine ng pi ay 0. So, papalitan natin yung sine pi ng 0. So, andun pa rin yung I. Ngayon, isi-simplify natin yung yung I times 0 or any number times 0 is magiging 0. So, wala na yan. Yung matitira is yung negative 1. So, ito yung result. So, ibig sabihin, yung e to the I pi is equal to negative 1. So, yan yung proof. So, sana may natutunan kayo sa video ito at sana mag-subscribe kayo para ma-develop itong simpleng channel ko.